Magandang umaga po sa lahat po ng ating mga kapatiran sa Pentecostals of Jordan at sa lahat po ng sumusubaybay sa ating programang My Morning Manna with Pastor OG. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa gawain ito at sa lahat po ng ating mga kapatiran sa Pilipinas at sa mga mananampalataya sa buong mundo. Magandang umaga po at welcome po sa ating programa My Morning Manna with Pastor OG. Aklat po ng Lucas atin pong buksan sa umagang ito. Lucas Kapitulo 18, versikulo 15 hanggang 30. Ito po ang sinabi ng Biblia. Dinala ng ilang tao kay Jesus, pati ang kanilang mga sanggol, upang hilinging ipatong sa mga ito ang kanyang kamay. Nang makita ito ng mga alagad, pinagsabihan nila ang mga tao. Ngunit tinawag ni Jesus ang mga alagad at sinabihan, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag silang pagbawalan sapagkat sa mga katulad nila nagahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumutulad sa isang maliit na bata sa pagtanggap sa paghahari ng Diyos ay hindi mapapabilang sa mga taong pinaghaharian niya. Isang lalaking may tungkulin sa bayan ang nagtanong kay Jesus, mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang makamit ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang papatay. Huwag kang magnakaw. Huwag kang magsinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang ang iyong ama't ina. At sumagot siya, ang lahat pong iyay tinutupad ko na mula pa sa pagkabata. Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan at magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka, sumunod ka sa akin. Ngunit malungkot ang lalaki nang marinig ito sapagkat siya'y napakayaman. Nakita ni Jesus na nalungkot siya at kanyang sinabi, napakahirap mapabilang sa mga pinagharian ng Diyos ang mayayaman. Madali pang makaraan sa butas ng karayom ang kamilyo kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Nagtanong ang mga nakarinig dito, kung gayoy, sino po ang maliligtas? Kung gayoy, sino po ang... Tinugon sila ni Jesus, ang hindi magagawa ng tao ay magagawa ng Diyos. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang aming tahanan upang sumunod sa inyo. At sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo ito, walang taong nag-iwan ng tahanan, asawa o kapatid, mga magulang o mga anak dahil sa paghahari ng Diyos na di tatanggap ng makapupong higit sa panahong ito at sa buhay na walang hanggan sa panahong darating. Sa umaga pong ito, pag-uusapan natin is what matters most. Maraming mga tao na iniisip nila ay mahalaga pa rin ang pera. Hindi nila naiisip na mas mahalaga pa rin ang relasyon sa ating Panginoon. Dito po, makikita natin yung istorya. Una muna pag-usapan natin yung maliliit na bata na lumapit kay Jesus. Sinabi ng mga disipulo, huwag niyo ilapit yung mga bata dito. Sabi ni Jesus, what matters most? Kayo, matatanda? Sinabi niya, itong mga bata, higit pa ito sa atin. Bakit? Sa kanila ang kaharian ng Diyos. Sinabi ni Jesus Christ doon para magkaroon sila ng bagong pananaw patungkol sa relationship sa bata. Kasi ang paningin nila, bata is bata ka lang. Wala kang karapatan. But during this time, si Jesus Christ nagsabi, what matters most? Is it about, ang para ba sa inyo, ayaw nyo ng gulo? But what matters most is these kids. Yung gulo, nandyan lang yung gulo. Pero itong mga bata, mahalaga ito because they belong to the kingdom of God. Sinabi niya pa, kung hindi kayo tutulad sa mga batang ito, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. O hindi kayo mapapabilang sa kaharian ng Panginoon. Ibig niyang sabihin, you have to understand what matters most in our life. Ano ba talaga ang mas mahalaga sa buhay natin? Yung mga bagay ba sa mundong ito? O yung mga bagay mas nakakahigit? Ang ilan kasi, mas priority nila yung mga bagay na nakikita. Wherein yung mga bagay na hindi nakikita ay mas mahalaga pa sa mga bagay na nakikita. Tama po ba?
Ngayon, kung titingnan natin, may mga bagay nga na hindi nabibili ng pera eh. You can buy us a bed but not a good night's sleep. Yun ang sabi ni Zig Ziglar. Makabili ka man ng higaan pero hindi ka makakabili ng masarap na tulog. Because every one of us has to understand that there are things that matters most. Ngayon, may isang mayaman dito. Sinabi niya, Lord, gusto ko sumunod sa iyo. Sabi ng Panginoon, sige, ang gawin mo ay sundin mo yung kautusan ng Diyos, huwag kang pumatay, huwag kang magsinungaling, huwag kang magnakaw, igalang mo yung mga magulang. Sabi niya, ay Lord, walang problema sa ganyan. Ginawa ko yan mula pa ng kabataan ko. Sabi ng Lord, sige, kung gayon, isa na ang kulang sa iyo. Ibinta mo lahat ng ari-arian mo at yung pinagbilhin ay pamigay mo sa mga dukha. Ayun ang hindi niya kayang gawin. Because for him, what matters most is his resources than God. Pero kung naintindihan mo na mas mahalaga pa rin ang Diyos, ang lahat ng bagay idadagdag lang sa atin yan. Ang sabi nga ng Biblia, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi naintindihan ito ng binata. Akala niya na pag ibibigay niya lahat ng ito, wala na siya. Ubos na sa kanya. Hindi niya napansin na kung kasama mo ang Panginoon, kasama mo ang lahat-lahat ng resources because He is the source. He is the provider. You don't need the supplies. You need the supplier. You don't need the providence. What you need is the provider. Kasi kung nandyan yung provider, mauubusan na lang ang lahat ng tao. Ikaw hindi pa kasi kasama mo provider eh. Ganun po kasimple. Kung halimbawa, ang iniisip mo supply. Pero kung kasama mo ang supplier, hindi ka problema. Bakit? Any moment, you can have your own supply. Kaya nung nalungkot nga yung tao, sinabi ni Jesus, nako, napakahirap na isang mayaman makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas mabuti pa yung isang kamilyo makapasok sa butas ng karayom. Ngayon sabi ng mga tao, sino na lang ngayon ang maliligtas? Ibig sabihin sila din pala, hindi kayang i-give up yung meron sila. So kung titignan nyo po, sila mismo ay may struggle din, sabi ng Panginoon. Kung sa tao, imposible. Pero sa Diyos, walang imposible. May mga pamamaraan ang Diyos para dyan, no? Tinitingnan ng Diyos ang ating puso. Kaya sinabi ng isang alagad ng Panginoon, si Pedro, sinabi niya, Lord, alam mo, Panginoon, na iniwan namin ang lahat ng pagsunod namin sa iyo. Iniwan namin ang mga magulang, lahat-lahat iniwan namin para sa iyo. Sabi ng Panginoon, Pedro, huwag kang mag-alala, kasi silang nag-iwan ng kanilang pamilya, nag-iwan ng kanilang bahay, ari-arian, ay makakatanggap ng higit pa sa panahong ito. Sinabi niya, sa panahong ito at sa panahong darating. Hindi lang pala ang promise natin ay langit or eternal things, but also these present things, may promise ng Panginoon. Basta ang gagawin lang po natin ay magtiwala po tayo na ang Diyos po ay handang magbigay sa atin. Kung magtiwala lang po tayo na sa Panginoon po natin ay hindi po tayo mawawala ng pagpapala. Kung magtiwala lang po tayo na kung ibigay natin sa Panginoon ang lahat-lahat, unahin natin ang kaharian ng Diyos, idadagdag lang ang lahat ng bagay, then mangyayari po yan sa atin. Marami pong mga tao na iniwan ang lahat-lahat sa kanila para sundin lang ang Panginoon, katulad ng mga maraming preachers na iniwan ang lahat-lahat na meron sila para lang sundin ang tawag ng Panginoon. At anong nangyari? Pinagpala silang lubos ng Panginoon at natanggap nila ang higit-higit pa sa kaya nilang bilangin. Kaya po ang challenge ko po sa atin, what matters most to you? Is it the resources or the source? What matters most to us? The providence or the provider? Ano bang nakakahigit sa atin? Yung pagpapala o ang nagbibigay ng pagpapala? We have to understand what matters most, mga kapatid. At ngayon po ang challenge ko po sa inyo is always cling to the promises of God. Always believe on the promises of God. Huwag po nating hayaan lang na ma-overwhelm tayo sa mga bagay sa mundong ito. Huwag nating hayaan na ang isip natin ay mapupuno po ng pagkabalis at pag-aalala at ang puso natin ay makatuon na tuloy doon sa mga resources o sa mga bagay sa mundong ito imbis na sa ating Panginoong Hesukristo. Focus on the Lord of Jesus Christ. Focus on Jesus because that's what matters most. Minsan pa po, ito si OG Solitario na muli pong nag-challenge sa inyo na sa araw-araw nating pamumuhay, huwag pong kalimutan ang tinapay ng buhay. Digest your morning manna today
God bless po at maraming salamat sa pagsubaybay.